Operations Head ng Meralco, si Binibining Claire Feliciano. Good morning po, Ma'am Claire. Si Xander po at si Angel. Good morning po. Good morning, Sir Sandro at Ma'am Angel at sa lahat po ng nakasabay sa atin ngayong aga. Opo. Una hong tanong, ano ho ba yung paliwanag doon sa tinatawag na pass-through charges? Ano po ba itong pass-through charges at saan po ito napupunta? So, thank you, Sir Sandro. No? So, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na mabigyang linaw itong mga mainit na noon sa PM, particularly sa social media, no, na mga sinasabi na mga limaling impormasyon tungkol dito sa mga charges na nakikita sa electricity bill. So, itong sinasabi niyo, sir, itong mga pass-through charges, by the name itself, no, sir, pass-through, ibig sabihin, tumadaan lang ito sa mga distribution utilities, kagaya ng Meralco. So, kinokolekt lang natin. Tapos, nire-remit natin. Depende kung ano tong charge na ito. So, itong pass-through charges, kinokolekta yan at ibinabayad sa mga third parties. Kagaya ng, for instance, ang kasama dyan sa pass-through charges, yung generation charge na binabayad po ng Meralco dun sa nagsusupply mismo ng kuryente, yung mga may-ari ng mga power plants, yung transmission charge naman sa grid operator, o yung nagme-maintain ng ating electricity highway, yung transmission grid natin. At meron din tayong yung mga taxes na syempre nire-remit natin yan sa gobyerno. But I think, sir, ang isa sa mga napapansin namin na mainit na pinag-uusapan ay yung iba pang pass-through charges, particularly yung sa senior citizen subsidy natin, yung lifeline rate subsidy, at yung iba pa kagaya ng feed-in tariff allowance at green energy auction allowance, no? Opo. Ma'am Claire, ang sinasabi po kasi ang naging pangunahing dahilan kaya po tumaas, nagkaroon ng bill shock yung ating mga consumer ay dahil po sa lumaki yung generation charge. Bakit po kaya? Okay. Yes, sir. Yes, Miss Angel. Tama naman po yan. Actually, we on a monthly basis, we announced this, no? Kung ano yung magiging rate adjustment natin for the one. For the month of April po, tumaas po yung rate dahil po sa mas mataas na generation charge. Again, ito po yung ibinabayad natin sa mga supplier na kuryente. At sa pass-through charge, hindi tayo kumikita dito, diretso itong binabayad sa mga suppliers. No? So, tumaas yung pass-through charge primarily because ito pong nangyayaring kaguluhan sa Middle East. Kung matatandaan po ninyo, may epekto po kasi yan sa ating local currency. And yung local currency natin for that period na naging basis ng ating April billing, kahit na talaga ang piso by I think around 3 pesos po. No? So sobrang laki ng inhina ng piso. At ang paghina ng piso, nakaka-apekto naman po yan sa cost ng ating mga suppliers. Bakit? Kasi po, yung fuel po o yung cost ng ating supplier ay dollar denominated. So kapag humihina ang piso, ay tumataas po ang singil nila. So medyo technical lang po, no? Pero nakaka-apekto po kasi talaga ang peso depreciation sa cost ng supplier. So particularly itong supplier natin, 99% ang cost nila dollar denominated. So ano mang maging paggalaw ay talagang nakaka-impact dito sa generation charge, which in turn is the biggest component po sa ating electricity bill. So kahit anumang paggalaw nito, naapektuhan naman po yung rate na sinisingil natin buwan-buwan. Again, generation charge is a pass-through charge at hindi po ito napupunta sa Meralco. Opo. Kasi baka ho ang unawa ng iba, pag sinabing pass-through charge, ipinapasa sa consumer. Literal. Yun pala, dumadaan lang sa Meralco bilang taga-singil. Yes, tama po kayo. At nare-reflect po ito. Well, nare-reflect po ito. Ito po kasi talaga yung generation charge, right? Clarify. This is really the cost of generating the electricity. Yung cost na paglikha ng kuryente, which is a part ng binabayaran po talaga natin mga customers buwan-buwan. And yung element na pass-through, no, baka naman misinterpret lang. Pass-through yung tawag po sa part natin sa Meralco. For Meralco, hindi po tayo kumikita dito. This is a non-revenue bill component. And again, pinapasa lang natin to or binabayad lang natin ito sa ating mga suppliers or yung other charges na pass-through din ay nire-remit lang natin din sa kaukulang mga entities. Opo, kasi parang ang nasisisi po ay kayo, ang Meralco. Meron ho bang ibang pamamaraan para po hindi sa inyo dadaan yung paniningil? Actually, sir, ganyan talaga structure ng ating power system, no? So, generation, i-generate nila, sila yung gagawa ng kuryente, transmission, sa kanila dadaan yung kuryente bago pumunta sa Meralco. And Meralco, as the one who is collecting the bills,
ay talagang kami po yung task to do this, no, to collect. Kasi overall rate na po yan, no, kung isa-isa baka mas maging complicated din for our customers. So this is how our rates are structured and kami ang nagiging daanan itong mga pass-through charges na to. Kami naman sa Meralco nauunawaan naman po namin itong mga hinaing ng mga customers, yung mga reklamo nila tungkol dito. Kaya nga po monthly, no, pinapaliwanag natin kung ano ba yung nagiging pag-alaw sa rates, no, even before we distribute the electricity bills. And dito kami magsasawa magpaliwanag kung meron tayong mga customers na merong mga katanungan. Open naman po kami, no, pwede kayong mag-reach out sa aming customer touchpoint sa social media o kaya kahit sa business center kung you prefer in person na bakit pag-uusap sa ating customer care representatives para mapaliwanag kung ano ba itong mga elemento na binabayaran natin sa ating electricity bill. Okay. Ma'am Claire, sa social media, nabanggit mo na yan, ngayon kasi parang nagkakaroon ng awayan ang middle class at saka yung mga nasa 4Ps, ano? Ang sinasabi, bakit ang middle class ang kinakailangan pumasa netong lifeline, yung 4Ps? Meron po bang kumbaga monitoring ang Meralco kung ilan po ang nakikinabang dito sa lifeline rate at saka senior citizen discount? Actually, yun po, yes, napansin po namin yan. Pero again, we would like to emphasize pass-through charges. Again, ginagalang din tayo. No? These rates po are mandated po. These are, we call this public policy charges. No? These are mandated by existing laws. Mga batas po yan. At yung mga kaakibat nilang mga regulasyon, ang implementing rules and regulations, mga government resolutions. So, to clarify kung paano ito po kasi mga rates na ito, wala tayong kami sa ENDA Meralco. Sinabi niya rin ng Energy Regulatory Commission ito, no? Hindi lang naman po sa Meralco, sa buong bansa po ito. Lahat po ng consumer ay nagbabayad or tumutulong para i-cover itong senior citizen at lifeline rate subsidy. No? In terms of monitoring, you asked, yes, actually, under the rules naman po, nag-improve, not nag-improve, but na-rationalize na nga po yan. Dati po yung batas, yung before na-amend ang batas, automatic po yan basta ang konsumo mo 100 kilowatt hours and below, entitled ka sa lifeline rate discount. So itong batas na inamend, yung RA 11552, ito na yung pinakabago po, no? Yung expanded lifeline rate, so dito po ginawa pong ni-rationalize to make sure na yung makikinabang lang po dito sa diskwento na ito ay yung mga kababayan natin na talagang nangangailangan. Kaya po nag-set ng threshold. Yung threshold is at the time it's 100 kilowatt hours and below yung tinatawag nating lifeliner. So ibig sabihin, kahit 4Ps ka, kung ang konsumo mo naman ay more than 100 kilowatt hours, you cannot avail of this discount. So ito yung parang safeguard measure ng batas. Na meron na tayong limit to make sure na ang makikinabang lang, ayun lang talagang pinaka-nangangailangan. In terms of monitoring, yes, there is a joint resolution from the DOE, the DSWD, and the ERC. Meron po tayong listahan ng 4Ps na nanggaling sa DSWD. And then ito po yung basis. No? Currently, in Meralco's franchise area alone, again, because this is a program implemented across the country, not just Meralco, meron tayong mga nasa 30,000 customers enrolled under the program, the Lifeline Rate Program. Pero in terms of actual availment, again, depende po yan kung ano yung konsumo nila that month. Kasi kung more than 100 kilowatt hours ka nga, hindi ka makukuha yung discount. Dapat 100 kilowatt hours and below ka. Okay. Nabanggit mo yung threshold na yan, Miss Claire, no? Yung 100 kilowatt per hour. What if yung mga nakakaangat-angat sa buhay, nakapag-install sila ng solar panel at yung kanilang konsumo ay nasa less than 100 kilowatt per hour? So makaka-avail po sila nitong subsidy na ito? No, ma'am. Again, ang Lifeline Rate Program, ang makaka-avail lang nito ay mga 4Ps. Ito yung mga 4Ps na galing sa listahan ng DSWD. And yung mga, kung meron tayong mga kababayan na hindi miyembro ng 4Ps, pero talagang they're living below the poverty threshold, kailangan lang po nila ng certification mula sa kanilang Social Welfare Development Office. They can submit that, apply for the program. Pero hindi porket below 100 kilowatt hours ka, pwede kang mag-avail ng program. Again, meron po tayong safeguard measures sa batas to make sure na makikinabang lamang ay yung mga customers natin na talagang nangangailangan. Opo. Meron ho kaming sample bill dito, Ma'am Claire. Baka pwede ho nating ipaliwanag sa ating mga kababayan kung saan po napupunta. Okay, number 1 po yung generation charge. Kanino po ito binabayad?
Opo. Yung generation charge, this is, binabayad po natin ito sa mga supplier ng kuryente, kagaya ng mga generation companies. And kung kumukuha tayo sa merkado, sa wholesale electricity spot market po. Opo, yung transmission, Ang transmission charge naman po, ito po ay binabayad natin sa National Grid Corporation of the Philippines o yung NGCP, yung nagmamanage ng NGCP. ating transmission highway. Yes. Yung system loss po, Ma'am ano po Claire. ba yung system loss? Ano po ito? Paki-explain po. Yung system loss po, this is really how our rates are structured po, no? So ang system loss, to explain, meron po dalawang aspeto yan. So yung technical losses, ito yung inherent sa nature ng pag-deliver ng kuryente coming from the generation, the transmission, the distribution. Habang nagtra-transport ng kuryente, meron at merong nawawalang kuryente po, no? So hindi full yung nade-deliver, no? So, isa po yan yung technical losses. And then there is non-technical losses. Ito naman po yung nagiging usapin naman tungkol sa jumper. Although very minimal lang po yan, no? Meron tayong mga customers or maybe non-customers, no? Mga wala silang service connections na nagtatap, gumagamit ng mga illegal service connections. Itong mga to, napupunta po yan dito sa tinatawag nating system loss. This is allowed under our current rate structure, allowed under the existing laws then. So, ito po, meron din itong safeguards, itong system loss na ito. This covers itong mga losses na ito, no, losses sa technical and non-technical losses. Pero may limit. Again, gusto ko lang pong linawin na itong system loss na ito, because since this is under the law, we are allowed to collect this from our customers. Pero the Energy Regulatory Commission has set a cap. Ibig sabihin, hindi naman po pwedeng ipasa yan lahat, no? Meron lang equitable cap na nilagay for our distributors like Meralco. Nasa 6.5% po yan. And for electric cooperatives, nasa more than 10%. If I'm not mistaken, 12 or 13% yung for electric cooperatives. And again, kung halimbawa lumampas doon yung system loss ng isang distribution utility kagaya ng Meralco, we absorb that cost. So again, this is how our rates are structured po and allowed po ito under the law. So we are just following din po, no, kung paano po na-structure ang ating electricity rate. Opo, nabanggit mo, ma'am, yung system loss ay kabilang doon yung mga nagja-jumper, 'di ba? Pero hindi po ba ito parang hindi standard? Kasi napansin natin sa ibang mga bill ng kuryente, mas malaki yung singil doon sa system loss. Bakit ano po explanation bakit hindi po ito standard? What do you mean hindi po siya? You're comparing what bill namin? Sa iba and pong ng bill. ibang- Opo, ibang bill ng mga ibang bill ng mga household. Apo. Ganyan. Meron lang po yung certain percentage po na pwedeng i-charge. So, depende po yan kung ano yung magiging actual that month. Pero if you're comparing, katulad ng nabanggit ko for Meralco, the system loss is capped at 6.5% currently, or actually below 6%. Nasa 5-something% lang. For electric cooperatives, that's higher din ito. Opo. Dumako po tayo dun sa isa pa, yung distribution. Naka-open and close parenthesis, Meralco. Yes, sir. The distribution charge naman po, yan po yung napupunta sa Meralco. This is the cost for maintaining our facilities, yung mga poste, yung mga linya ng kuryente, yung pag-distribute din natin ng kuryente, pagbabasa ng metro, lahat po, distribution, supply, and metering charges, dito po yan pumapasok. Sa buong bill po natin, ito lang po yung napupunta sa Meralco. Kasi dun ho sa tinitignan naming bill, maliit lang po yung napunta sa Meralco, 300 Yes, lang. that's right. Versus Actually, po dun sir, sa... Yes, ma'am. It's a small percentage lang. The biggest cost component really is the generation charge, which is a pass-through charge. For distribution, yes, sir, actually, yung average namin in 2025, the distribution charge is just around 12% of your total electricity bill. Opo. Yung subsidies, ito na po ba yung sa mga 4Ps. lifeline at 4Ps at senior? Yes, sir. Yes, sir. Tama po Ah. kayo. Yung subsidies line item po natin, ito na yung may lifeline rate subsidy. Again, the lifeline rate subsidy is very minimal. It's just 1 centavo per kilowatt hour. And then the senior citizen discount po, that's 5%. Yung current rate po sa Meralco bill, kung makikita nyo, that's even less than 1 centavo. That's 0.0001 per kilowatt hour. At iba-iba rin yung itong rate na to, ma'am. Depende rin sa konsumo. Ito po ba ay may tax din po na binabayaran? Which one yung subsidies po? Oo. Hindi po kasama ang subsidies sa tax. Yung may taxes po ay yung generation at saka yung transmission charge natin. Opo. Opo. Meron pa Pull kasing out the universal bill. charges. Ano yung universal charges?
Yes, yung universal charge naman, again, this is not just Meralco, no, buong bansa po ito. It covers yung under the current programs of our government, yung pag-energize dun sa mga off-grid areas. So meron tayong tinatawag na universal charge for missionary electrification. Yun po yung napupunta dito sa mga off-grid areas. Meron din po tayong universal charge na napupunta naman sa environmental fund. Ito ay for maintaining the watersheds in the country. This is another government subsidy po. Yung Gobyerno Fit rin. All at saka JEA All. Okay. The FIT-all naman po and the JEA-all, these are mechanisms to support the transition of our country to clean energy, no? So these are also subsidies naman for renewable energy developers. This is again in compliance with the law kasi meron po tayong Renewable Energy Act of 2008 whereby we are pursuing, no, the adoption of clean energy in the country, and to support that, meron pong mga programa ang pamahalaan to support these programs. And dito po siya napupunta sa FIT-all and JEA-all districts. These are siniset po ng regulator. Opo. Opo. Kahapon kasi meron tayo nakapanayam dito, isang consumer group, ano, hihiling po sila or kumakala po sila ng lagda para po mapahinto muna itong putol kuryente at saka maitigil pansamantala yung pass-through charges dahil nga po sa krisis na ating kinakaharap ngayon, Miss Claire. Ano po ang reaksyon dito ng Meralco? Actually, kami naman po sa Meralco, again, we are also mandated by law to collect this. If, for instance, there will be a law, there will be amendments, there will be orders or directives coming from the government itself, we will certainly comply. In terms of the no disconnection, yung campaign for no disconnection, again, whenever the ERC issues a directive, this is something that we comply immediately naman po. Hindi naman po problema. We comply whatever the terms and conditions of these directives are. So makakaasa po kayo na once there are orders, Meralco will certainly comply. Opo. Baka ho meron po kayong mensahe sa mga consumer po ng Meralco na baka ho yung iba umiinit po ang ulo dahil po ang init na nga ng panahon. Medyo sa inyo po ang bunton ng sisi. Actually, opo, no, nagpapasalamat again ako sa inyo, Sir Sander, Ma'am Angel at sa buong DZXL po, no, sa oportunidad na magpaliwanag tungkol dito sa mga nagiging mainit na usapin, no. Kami po sa Meralco, we would like to assure our customers na kaya po ang ating bill ay detailed, itemized, para malinaw kung saan po napupunta ang ating mga ibinabayad. No? And again, so meron kayong katanungan, nandito lang naman po kami bukas ang lahat ng aming customer touchpoints para usapin po kayo. Meron kayong mga request, mag-message lang din po kayo. Madali naman pong mag-reach out sa amin kung gusto niyo ng personal na kausap. Andiyan din po ang aming mga business centers. Pumunta lang po kayo sa pinakamalapit at rest assured i-assist namin kayo kaagad. Pero gusto ko na rin po paalala, no, ngayong panahon ng tag-init na rin, simula ng panahon ng tag-init at nararamdaman na rin po talaga natin na talaga po kasi ang isa sa major factor ng binabayaran natin buwan-buwan ay consumo. So marami tayong naririnig na hindi naman kami nagbago ng konsumo pero tumaas na rin yung bill sa kuryente. Well, one factor is the rate, which as we mentioned, we announced na may pagtaas nga sa rate, no? Pero yung consumption po kasi natin, halimbawa, paliwanag ko na lang din, no? Opo. Halimbawa po yung paggamit natin ng aircon, kahit same lang po yung paggamit ninyo ng aircon, kung halimbawa 4 hours kayong gumagamit ng aircon every day. Kapag summer months po, mas marami pa rin pong energy ang nakukonsumo niyan dahil sa init ng panahon. So naaapektuhan po yung pagtakbo ng ating appliances ng init ng panahon. So talagang nakakaapekto din po sa konsumo natin much as we don't change our habits. But again, we assure our customers, yun naman pong pumapasok na konsumo ay yung nababasa lang ng metro natin. No? So we continue to urge our customers na matalino at masinop na paggamit ng kuryente. Kung kaya na talagang i-manage ang ating paggamit, ay makakatulong po yan sa overall na konsumo natin and eventually sa overall na bayarin natin sa kuryente. Marami po kami practical tips that we can follow. Sobrang dali lang po sundin ng mga yan on a day-to-day basis pag isinabuhay natin. Nakakatulong yan sa overall
na pag-manage natin ng ating consumption. Makikita niyo po yan sa aming official social media pages at sa aming website sa www.meralco.com.ph. Opo. Ma'am Claire, sorry, may pahabol akong katanungan. Dahil nga po ngayon ay nasa panahon po tayo ng krisis, marami po sa ating mga kababayan nagrereklamo sa taas po ng singil nila sa kuryente. Pwede po ba na yung bayarin ay tulad po sa noong pandemic na babayaran po pautay-utay para maging flexible at nang sa ganun yung ating mga kababayan ay hindi naman po mahirapan sa pagbabayad po ng bill po ng kuryente? Opo, yung binabanggit ko po na pandemic that was ordered by the regulator, no, na talagang we really offered it. Ngayon, kung halimbawa naman po sa amin sa Meralco, no, kung meron pong lalapit sa amin, meron po tayong mga ganitong cases, lalapit sa atin na, naku, hindi po namin kayang bayaran talaga kasi sobrang laki, pwede po ba kaming mag-installment? Pumapayag naman po tayo, no, pipirma lang tayo ng agreement, installment payment agreements, para ma-manage yung magiging bayarin nila. Again, kung meron po kayong alalahanin ng mga ganito, huwag po kayong mag-alinlangan, lumapit lang po kayo sa amin. Kasi napansin po namin, kadalasan po post nila sa Facebook. Tapos hindi naman nakakarating sa amin, sa Facebook lang po. Maganda po talaga, go to us po. Kausapin niyo po kami. Yung mga ganyan, nauunawaan po natin ang sitwasyon ng ating mga customers. Yung mga request na ganito, of course, pag-uusapan natin at titignan natin kung paano namin kayo matutulungan kung kailangan ng installment payment arrangements. Nandito po kami para tulong kayo kung ano po ba yung kaya at ano ba yung pinakamakakatulong sa inyo, nakakayanin yung bayaran. Itong nakonsumo ninyong kuryente. So pwede pala yun, utay-utay. Pero ERC ang Magmamandate. mag-initiate. Ang nangyari, sir, nung pandemic, talagang inuutos na i-offer ERC. natin ang installment payment arrangements. No? So, but ngayon, even without the order, basta po may kumausap sa aming customer na ang request lang naman po ay halimbawa pwede bang 3 months to pay itong bill ko ngayon kasi medyo malaki, ay naman po, Pwede yun. nagkakaroon po Pwede tayo ng naman. agreement. Yes, i-accommodate, sir. Meron po tayong mga ongoing na ganyan ngayon. Pero ma'am, ano So, yung dapat na bill mo? Gaano kalaki? May limit ba? Oo, Ganun, para oo. masabi na Again, ma-qualify ka doon sa installment yes, na 3 months. Since wala pong naturang order that sets this, again, case-to-case basis, we deal with this on a case-to-case basis. Basta po makipag-usap po kayo sa amin at titignan natin kung paano po namin kayo matutulungan. Pwede naman pala. Pwede naman pala, Nang walang diba? batas at walang nag-uutos Hindi sa kanila. minamandato ng ERC. Ayun naman pala, pwede pala mga kasama. Basta makiusap lang kay Miss Claire Feliciano. Ma'am, alam mo, may suggestion ako. Di ba yung sa bill, naka-specify naman na distribution Meralco? Bakit yung ibang mga item, ilagay nyo na rin kaya kung kanino napupunta? Nakalagay siya, sir, fit all sa renewable. Renewable. Hindi, halimbawa. Kasi sige, sir, we will you say generation, sir, mapupunta sa mga generation companies. Ganyan. Oo, baka pwedeng nakalagay na halimbawa government tax sa bulsa ni ganitong congressman. Hindi, joke lang po, no? Opo, pinapa-light lang po natin ang usapan. Pero at least po malinaw na malinaw po yung paliwanag po ng Meralco and maraming salamat po, Thank you po. sa pagpapaunlak sa aming panayam. At regards po kay Sir Joe. Yes, po, Zaldariaga. maraming salamat again, Sir Juan, Ma'am Angel. At again, nagpapasalamat kami sa inyo sa pagtulong sa amin na magbigay linaw nito mga maiinit na mga usapin na ito sa ating mga customers at sa publiko. Thank you so much po. Good morning. Maraming salamat po, Ma'am Claire. Ayan, ang haba ng natin na At least interview.